Mapagpalang gabi po sa ating pong lahat, mga mahal po naming mga kapatid. Sa lahat po ng mga taga-suporta dito po sa ating pong talakayan na amin pong ipaglilingkod sa inyo pong harapan. Ngayon po, mga mahal na kapatid, ay tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos. At tayo po ay makinig sa buhay, itanim ng malalim sa ating puso't isipan ang kanya pong mga salita upang ito ay maging lumago at ito ay maging tungo daan patungo sa kaligtasan. Ang topic po natin ngayong gabi about bakit kailangan natin magtiis. Mga mahal po naming mga kapatid, bakit po marami pong pagtitiis? Bakit kinakailangan bakit po kailangan na doon pa pumunta sa magtiis? Bakit ang lahat ng tao nakakapagtiis? Sapagkat marami po tayong mga tiisin sa buhay. Tiisin po natin yung mga problema. Tiisin po natin yung mga bagay na talagang mahirap po na gawin po natin. Yung mga bagay na hindi po, na para bang nawawalan ng pag-asa. Kayan po ang mga tiisin po natin, mga malala na mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Pero sa kabila ng lahat ng pagtitiis, meron po tayong matatanggap mula sa Diyos na gantimpala sa takdang panahon. May magpasimula po tayong mag-aral ng mga banal na kasulatan dito po sa aklat po ng unang Korinto, dito po sa 13:4, ganito po atin pong mababasa. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi magmamapuri, hindi mapagpalalo. Dito makikita po natin, mga mahal po namin mga kapatid, na ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Kaya po mga mahal na kapatid, kapag yan po ay taglay ng bawat isa po sa atin, yung pag-ibig na atin pong mayroon sa atin, na yan po ang taglay ng bawat isa po sa atin. Kaya maganda po, napakaganda po na tayo po ay magtaglay ng pag-ibig sa ating pong kapwa. At yung mga kailangan po natin ng pag-ibig para po yung mga pagtitiis ay malagpasan po natin. Lahat ng pagsubok sa buhay ay atin pong malagpasan sa pamamagitan ng pagtitiis sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero lahat po mga kapatid, wag po tayo mapaghinaan ng loob, sapagkat lahat ng ito ay mayroong dahilan. Meron po itong mga dahilan kung bakit tayo po ay nakakaranas ng mga tiisin sa buhay. Isa po mga kapatid ay ang problema. Ang problema po ay nagdudulot na talagang malaking epekto sa isang tao kapag pag ikaw po ay sa pagsubok, kapag ikaw ay naka-interact ng isang bagay na kaakala mo wala ng lunas, pero maiisip po natin na kailangan po natin magtiis. Nandaan po yung uri ng pagtitiis, sapagkat sa kalagitnaan ng problema, ng mga pagsubok sa buhay, kailangan po natin magtiis, lalo na po sa kapanahunan natin ngayon, sapagkat hindi na po maganda ang mga nangyayari ngayon, sapagkat palaganap na ang mga masasama. Kaya po inihimok tayo ng ating pong Panginoong Diyos na huwag po tayong mga lumihanan ang ating pong puso para hindi po tayo maligaw po ng landas. Kaya ano pa po isa sa dahilan kaya marami pong tiisin sa ating pong mga buhay? Pakinggan niyo po mga kapatid ang sagot dito po sa aklat ng Romans chapter 12 verse 12. Ganito po atin pong mababasa. Unawain niyo po.
Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiyagain sa pananalangin. Ano po ang sabi ng Biblia? Yung huli po, magmatiyagin sa panalangin sa makatuwid. May halong ano po ito? Tiis. Kahit mahirap, tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoong Diyos. At tayo po ay mga gagalak sa pag-asa. Yung tinutukoy po ng pag-asa, yung pag-asang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dito makikita po natin, ang sabi pa po, magmatiisin sa kapighatian, yung mga nararanasan natin sa ating buhay at nararamdaman. Ang sabi sa atin pong binasa, magmatiisin. Kaya yan po ang gusto o ibinabadya ng ating pong binasa mula sa banal na kasulatan, na kailangan pong maging uri natin ay tiis. Napakahalaga po sa isang tao na meron po siyang tinataglay na tiisin, sapagkat pag ito ay na kanyang napagtagumpayan sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay o mga pagsubok na ibinigay ni Satanas sa kanyang buhay, kapag siya po ay nagtagumpay, ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos yung kanyang masarap na pamumuhay. Kaya ano pa po yung isa? Yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, o bakit tayo ay marami pa tayong naiimpluwensyahan, na tayo po marami pang nai-interact, marami pa tayong tiisin sa buhay, sapagkat yan ay isa sa mga pasanin natin po, mga mahal na kapatid. Yan po isa po sa mga pasanin o tungkulin natin gampanin bilang lingkod ng Panginoon Diyos. Basahin po natin muli. Dito po sa isa pang talata sa aklat po ng Santiago. Dito naman po sa 5, talata po 7 at 8. Magtiis nga kayo mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ng ulang maaga at huli. Magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Ano po ang pangako ng ating pong Panginoon? Kapag tayo po ay buong puso na nagtiis sa lahat ng mga tiisin po natin sa buhay. Sapagkat sinabi ng Biblia, magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Kaya napakahalaga. Kaya hindi mawawala po yan. Pahalagaan po natin yung pagtitiis. Sapagkat sa pagtitiis, makikita po natin yung presensya ng ating pong Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. At ang sabi pa, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Kaya po tayo pinagtitiis ng Panginoon, o tayo po ay magtataglay ng mga tiisin, sapagkat malapit nang dumating ang ating pong Panginoon. Ang sabi pa po sa ating pong binasa, magtiis nga kayo mga kapatid, hanggang sa paparito ng Panginoon. Narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa. Sa makatwid, kung papaano yung magsasaka ay naghihintay doon sa kanyang itinanim para magbunga sa kanyang lupa na may pagtitiis. Siya po ay nagtiis. Pinahalagahan niya talaga yung kanya pong itinanim, at ito po ay nagbunga ng marami. Sabi po sa ating pong binasa, narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay mayroong mga tiisin sa ating pong buhay, ipagkakaloob ng ating pong Panginoong Diyos yung mga pangangailangan po natin, maisusupply ng Panginoon kapag tayo po ay nagkaroon ng tiisin. Sapagkat yan po ang isa po sa mga utos ng Panginoon, na tayo po ay makararanas
ng mga bagay na talaga pong masasabi ko lang po, yung mga bagay na talagang masasama na talaga, kundi hinihimok po tayo ng ating Panginoon Diyos na tayo po'y magbalik loob sa Kanya at huwag po tayong mawala ng pag-asa. At dito pa po sa isa pang talata sa Santiago chapter 5 verse 11, narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at ang inyong nakita ang pinangyayari ng Panginoon kung gaano ang lubos ng pagkahayag at pagkamaawain ng Panginoon. Makikita po natin dito mga kapatid, hindi po walang kabuluhan yung lahat ng tiisin nating nararanasan, kundi ang sabi sa ating binasa, narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Sa mga kapatid, lahat po ng ating pong tiisin sa ating po buhay, hindi po yon lugi, hindi po yon makapagsisira po sa atin, kundi yun po ay mapalad. Yun po ay ibig sabihin ng mapalad, pinagpala po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Kung papaano na pagtiisan ni Job yung kanyang mga pagsubok, ay ganun din po ang bawat isa po sa atin, mga taglay ng pagtitiis, upang ito ay pagtiisan natin lahat ng bagay na ibinigay ng Diablo, mga pagsubok na mga binigay ni Satanas sa ating buhay. Subalit hindi po tayo padadaig sa Kanya, sapagkat meron po tayong Diyos na tatawagan at Siya po ang atin pong makakasama sa araw-araw. Kaya ito pong binasa po natin at tinalakay, maisabuhay ng bawat isa, bawat talata, bawat butin ng salitang ating na inyo pong napakinggan ay maisabuhay at maitatak natin sa ating pong puso at isipan, mga ugat, at tumimo ng malalim sa ating mga buhay, para po ito'y maging kainin ng ating pong mga kaluluwa. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyo, mga mahal po naming mga kapatid.